Ito yung hinahanap ko. 100 kalapat. Magkano to? 100 kalapat. 160. Ha? Kapit to million, 1.5. Puta. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that This is the Rolex. Yes. Oh my goodness. This is the moment. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Huwag mong bawasan yung gold yan, ha? Magkakapatayan tayo dito. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. So, nag-aalaga po ng 1.5 million. So, sir, what can I do for you, sir? I'm a owner of a Rolex. What's up, motherfucker? You want to buy some Rolex? Come on, come in. Hope you want all in? Come on, let's go. Oh. Natin yung style ng Rolex, bakit napamahal si Cuadro Alas sa pagbili niya, pero tama lang yun. Tingnan natin dito. Ang ganda niya sa loob. So ngayon titignan natin ito yung mga Rolex. Yan. Mapapansin mo dyan. Tapos akit tayo sa taas. So ito na. Hindi ko alam kung dito pumunta sila Cuadro Alas sa brand of Tokyo. Dito maraming second hand. This is ayan. Ayan gusto. This is Daytona, right? Daytona? Daytona, yes. It's a second hand. Yes, second hand. But complete papers, right? Complete papers? 2020. Yeah. With the documents? We have the shirt. All of this has? But no the box. No box? No box. If you want, I can check. We'll have more. But this one only the shirt. So no more discount for this one? Because now, if you have the Hong Kong credit card, will have the installment with the fee charge. That's all. Yes. Only that one? Installment. So expensive. Diyan yung makikita na mas mahal pa dito sa second hand shops kaysa sa mga dealership. Kaya ang problema, bakit sila bumibili dito sa second hand, hindi dito sa dealership sa baba? May magandang point yan, ano? Kasi sa dealership hindi ka basta-basta makakabili doon. Sila ang mag-i-email sa'yo kahit gaano kakayaman, nakapila. So hindi sila nagbibenta lagi, hindi sila nagbibenta, i-email ka lang nila kung mayroon silang stock daw. At ang nagdi-decide, tinanong ko niyan ang nagdi-decide ng kung mayroong stock para ibenta ay yung main office daw, hindi sa branch. Kaya kahit si Cuadro Alas ay maraming pera, pumunta siya sa mga dealership, hindi siya bibigyan doon. Sasabihin, iwan mo email mo at kami ang tatawag sa iyo kung karapat dapat ka. So tinanong ko yan dito bakit ganon? Bakit ganon? Pero sabi nila kailangan daw bumili ka muna dito sa kanilang partner para at least customer ka na nila kagad. Kailangan mong bumili muna dyan, hindi para magkapera sila. Siguro magkapera na rin pero hindi lang nun. Ang ayaw kasi nila na bibili ka ng Rolex na brand new tapos ibibenta mo lang din. Kasi lagi nating kagaya ng sinabi natin sa kanina, mas mura pa ang brand new ng Rolex na binili mo sa dealership kaysa dito sa labas.
Pag binenta mo na yan sa labas, ang mahal na niyan. Bakit? Kasi ang hirap maghanap niya ng brand new. Ang hirap pumila. So, ginagawang business yan, ano? Side business ng ibang mga tao. Nabibili sila ng Rolex. Pag meron na silang pangalan, madali na sila makakuha. Tapos ibibenta nila sa labas ng mas mahal. Ano? Kaya ganun. Sobrang mahal. Meron dalawang klaseng sikat na Rolex, ano? Submariner at saka yun, Daytona. Ang Daytona pang racing, ang Submariner pang tubig. Ano, ginagamit na sa mga yachts, sa mga racing na gano'n, pang mapandaga. Yung Daytona sa mga pang racing yan ng kotse. Kaya ayun, dalawa yan, ano, yung pinakamahal niyan, Daytona eh. Kaya yun ang binili ni Cuadro Alas. Habang naglalakad tayo, tutur ko kayo dito, hinintay ko yung aking anak. Okay? So ganito naman ang system niyan. Napaka-dangerous niyan, talagang tamang investment yan. Alas, pero napaka-dangerous, kagaya sinabi natin sa ating thumbnail. It is very dangerous kasi pwede kang patayin yan dahil napakamahal niya. 100,000 nga lang, papatayin ka na ng tao para makuha niya yung 100,000 eh. Yung pa kayang 1+ million na halaga, napakaliit, madaling itago, madaling itapon pag mahuhuli ka na. Mahirap magnakaw ng kotse kasi malaki, wala pang 1 million yun, pero yan napakadaling itago, kaya napakadaling nakawin. Kaya para sa akin, ang payo ko lang kay Cuadro Alas, kasi ayaw natin siya madelikado, kahit kaibigan mo, papatayin ka eh. Kung kaibigan mo sa bahay mo, tapos itry niyang kunin yung cellphone, try niyang kunin yung relo mong Daytona, tapos nahuli mo siya, diba, pwede ka niyang patayin talaga kasi pwede mo siyang ipakulong. Kaya ang gagawin niya, papatayin ka na lang niya. Kaya ganun yan. Kaya para sa akin, ang payo ko kay Cuadro Alas, hindi ko alam kung ano yung mga payo niya sa kanya, kung paano itatago. Sa mga bangko, meron silang safety vault na may, kung talagang gusto mong ma-safety yung iyong buhay, tsaka yung iyong ari-arian na yan, mag-ano ka sa safety vault ng bangko, bumili ka doon para doon mo itago. Kausapin mo yung manager, doon mo itatago yung Rolex Daytona para mag ilang taon na lang, paglabas mo nun, mas mahal na. Tandaan natin, last 1 year ago, 2 years ago, napakamahal ng Rolex, Patek Philippe, ano pa yung isang mamahalin, napakamamahal niyan sa market sa labas, at hindi sila basta-basta naglalabas sa dealership. Yan, napakamahal. So sa darating na mga panahon, pag tumagal na yan, mas lalong mamahal yung Daytona yan ni Cuadro Alas. Tago mo lang yan, huwag mong ilalabas-labas, lalo na sa Pilipinas, dahil na delikado ka dyan. Kaya lalong-lalo na yung box niya at yung documentation, huwag mong wawalain niya, kasi yan ang ayan ang nagpapamahal sa relo. Dahil hindi mo malalaman kung original, genuine ang relo. Rolex, hindi mo malalaman sa fake. Kaya hinahanap nila lagi yung documentation. Kaya napaka-importante, itago mo yung box, pati yung mga papeles, at yung relo syempre sa bangko para safe ka talaga. So yan lang po.